Tuwing hapon at umaga ay nagpa-practice si Sir Tuaso ng shooting sa basketball court ng apartment ni na Sir Francisco. Kasama nga niya rito ang anak ng principal na si Terence, at ito ay paghahanda sa game 2 nila sa darating na Sabado. Mula naman sa bahay ni na Andrew ay naroon si Gerald tuwing hapon para makipaglaro sa kanyang kapatid. Ramdam pa rin kasi niya ang frustrations dahil sa nangyaring kawalan niya ng scoring production noong game 1 at sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkatalong iyon. Lumipas ang mga araw at abala pa rin palagi sa practice ang team ng Nauhan. Sina Maki at Dexter nga ay palagi naglalaban ng 1-on-1 at kahit ilang beses na natalo si Garejo ay hindi ito tumitigil sa pakikipaglaro sa kanyang team captain. Si Coach Mabs naman ay sinasanay ang kanyang bench players para pwede siyang magkaroon ng magic hugot sa mga ito kapag kinailangan. Bago nga ang mag-semis ay palagi niyang pinatatakbo ang mga ito at ang pinapatrabaho lang niya sa mga ito ay ang depensa. Ang mapigilan ng mga scorers na tumutulong kay Mendez kaya sila nanalo. Naging successful ang game 1 plan niya na depensahan ng mabuti si Tuason at Valdez at kitang kita ito sa naging points production ng dalawa sa larong iyon. Alam din naman ni Coach Mabs na pwedeng magbago ng strat ang Mansalay, lalo pat si Isaiah Cervantes daw ang coach ng mga ito. Hindi kami pwedeng magpakakampante pero dapat na naming tapusin ang final sa Sabado. Sambit nga ni Coach Mabs na napatingin sa kanyang pamangkin na pasimpleng tinuturuan ng kanyang mga kasamahan na mga pwedeng moves na gawin sa laro. Hanggat mainit ang momentum ni Maki, wala sa aming makakatalo. Sabi pa nga niya sa sarili. Dumaan ang weekdays at gaya ng nakagawian ni Sir Francisco ay maaga niyang pinapauwi sina Carlo at Ricky para makapaghanda sa laro bukas. Kay Sir Isaiah pa rin sumasabay si Ricky pagpunta ng Kalapan at ito ay matapos ang kaunting practice at meeting ng team sa Mansalay Sports Complex. May game plan na rin inilatag si Coach Isaiah na gagawin nila bukas sa game 2. Ayaw na raw niyang maulit ang nangyari sa game 1 at nangako naman ang kanyang mga players na hindi na mangyayari iyon. Lalo na nga kay Gerald at Carlo na seryosong nagpractice kanina. Magpahinga kapag uwi. Samahan mo muna ang parents mo bago ka pumunta sa bahay. Sabi nga ni Isaiah sa katabi niyang si Ricky. May driver nga kasama si Sir Isaiah at ito ay para may kapalitan siya sa pagdadrive. Sige po. Isa pa, maglaro ka bukas base sa gusto mo. Napansin ko sa iyo noong game 1 na nakapokus ka kay Romero masyado. Isipin mo na lang na may mga importanteng tao ang manunood uli sa iyo bukas. I-focus mo ang sarili mo sa game at hindi sa isang player. Hindi lang ikaw ang babantay kay Romero. 5 kayo sa loob ng court. Iyan ang tandaan mo. Pwede mo ring subukan iyong mga itinuro ko sa'yo. Sige po. Sabi pa nga ni Ricky na medyo napangiti nang maalala iyon. Pagdating ni Ricky sa kanubing ay niyaya nga niya ang kanyang mga magulang na kumain sa labas. Naisipan niyang makipagbanding sa mga ito. Isa pa, may budget siya sa ganitong mga bagay dahil hindi pa ubos ang binigay na pera sa kanya ni Sir Domingo. Marami pa iyon. At hindi naman niya gaanong nagagalaw ito dahil may sahod naman siya mula sa pagtuturo. Manonood ba uli kayo bukas ng game 2? Tanong nga ni Ricky nang nasa isang kainan sila sa loob ng Centro Mall. Naka-order na sila at tinalhan sila ng serbedora ng isang malaking bowl ng sinigang na salmon at isang platong kanin. May kasama ring kare-kare at isang pitsil ng malamig na iced tea ang naroon. Huling inihabol nga ay ang alamang na nakalimutan pa ng waitress na panay ang tingin kay Ricky nang magdala ito. Sir, kayo po ba si Ricky Mendez? Lakas loob na tanungan ng cute na waitress na nakaputi ng damit. Medyo nagulat si Ricky nang marinig iyon at napatingin naman sa kanya nang tila may ibig sabihin ang kanyang mga magulang. Ako nga, sabi ni Ricky na kaagad na ikinangiti ng dalaga. Napanood ko kayo sa OMPL. Ang galing mo po. Papuri ng dalagang waitress. Hoping po na manalo kayo bukas. Salamat. Pagkaalis noon ay ngiting-ngiti nga ang kanyang ama. Biruin mo, sikat na nga pala ang anak natin. Napangiti naman ang nanay ni Ricky. Natural lang iyan.
Basta huwag kang magiging babaero ah. Malilintikan ka sa akin. Seryosong wika naman ang nanay ng binata. Oh, hindi ko gagawin na yun. Natatawang wika nga ni Ricky at pagkatapos noon ay sinabi na niyang kumain na sila. Ngayon lang nangyari uli ito at natutuwa ang mga magulang ni Ricky na niyaya sila ng anak nila rito. Alam kasi nilang masyadong busy si Ricky at samansalay pa ang trabaho. Madalas kasi kapag umuwi ito ay pagod na ito sa biyahe at maghapong nasa bahay. Kung minsan naman ay wala sa bahay at nakina Andrea. Galingan mo bukas, mag-cheer kami ng tatay mo. Hindi kami prepared noong unang game pero bukas may dala na kaming tarpaulin para sa'yo. Dagdag pa nga ng kanyang nanay at nagulat si Ricky nang marinig iyon. Nag-effort pa po talaga kayo? Dapat hindi na. Anong hindi na? Natural lang ito kasi anak namin. Ngayon nga lang namin ito magagawa. Noong nasa Sisaka o sa Kanubing team ay hindi man lang namin ito nagawa. Total ay alam mo na rin naman na isa kang Duremdes. Siguro, oras na rin para mag full support kami ng tatay mo sa gusto mong gawin. Nakausap na namin ang kapatid ng nanay mo. Nasabi na niya sa amin na posibleng maglaro ka para sa Batangas team. Nangako rin sila na sila na ang bahala sa'yo. Gusto nga ng kapatid ng nanay mo na sa Batangas na muna tayo tumira. Kaso gusto kong mabantayan si Andrea kung sa Batangas ka maglalaro. Sino ang magbabantay sa kanya? Hindi naman pwedeng iwanan mo siya basta. Seryosong wika pa nga ng nanay ni Ricky nang matapos ang sinabi ng kanyang ama. Napangiti si Ricky nang marinig iyon. Nay, salamat. Basta nakasuporta lang kami ng tatay mo. Pero paano na ang pagtuturo mo sa mansalay? Tanong pa nga ng nanay ni Ricky na medyo nagpalalim ng pakiramdam sa lamesa nila. Nakapagsabi na ako, Nay. Baka mag-stop na ako sa pagtuturo. O okay lang po ba sa inyo? Okay lang. Inaasahan ko na iyan sa iyo. Hindi mo mahihindian ang basketball dahil nasa dugo mo iyan. Nakangiting wika ng nanay ni Ricky na lalong ikinatuwa ng binata. Galingan mo bukas anak. Masayang wika pa nga ng kanyang ama na ikinatango ni Ricky. Oo tay, nasayang iyong unang panonood ninyo kaya babawi ako. Basta maglaro ka anak ng masaya. Parang masyado kang seryoso noong una ninyong game. Hindi ko napanood yung kwento ni Andrea sa akin tungkol sa mga naging laro mo noon hanggang sa pagbalik mo sa basketball noong 1 taon. Naglaho pansamantala ang ngiti ni Ricky nang marinig iyon. Napatingin tuloy siya sa labas at napabuntong hininga. Parang ganito rin ang mensahe ni Sir Isaiah sa kanya. Tumingin nga siya sa kanyang mga magulang at muling ngumiti. Sige Nay, Tay, bukas mapapanood ninyo iyong natural kong paglalaro. Wika ni Ricky at nakaramdam siya ng magandang kumpiyansa mula sa kanyang mga magulang. Kailangan niyang ayusin ang kanyang laro bukas kasi ang pagkapanalo lang ang kailangang mangyari sa game 2. Kinagabihan ay sa bahay naman ni Andrea si Ricky nagpunta. Doon na siya kumain at siya nga nagluto ng adobong manok na ulam ni na Andrea roon. Ganadong ganado nga ang pamilya Cervantes at ganoon din ang dalawang kasambahay na kasabay nilang mag-dinner. Si Andrea nga ay makikitang ganadong ganado kasi nakatikim na naman siya ng masarap na luto ng kanyang boyfriend. Si Andrea nga ay nakadalawang bulusan ng kanin habang si Sir Isaiah naman ay napailing na lang sa lasa ng luto ng binata. Masyado kang talented Ricky. Basketball tapos cooking. Baka gusto mo rin magtayo ng kainan na ikaw ang magluluto. Sure akong papatok iyan kapag nagkataon. Wika nga ni Isaiah na napangiti ng kumagat ng laman ng manok na kanyang ulam. Nako po, hindi naman po. Sakto lang po tito. Dapat ay nagpapakasal na kayo ni Andrea. May plano na ba kayong dalawa? Biglang wika pa nga ni Isaiah na kinaseryoso ni na Andrea at Ricky. Papa, busy pa sa basketball si Ricky. Tsaka na muna siguro kapag nanganak na ako. Okay naman po siguro iyon, hindi ba? Sabi ni Andrea na pasimpleng kinurot sa hita si Ricky na kanyang kalapit sa pwesto. Oo nga po. Bigla tuloy bulalas ni Ricky. Sige, basta ako'y sasabihan ninyong dalawa ah. Kahit hindi pa sa simbahan para lang may legality na kayong dalawa. Seryosong wika pa nga ni Isaiah na tiningnan ng masama si Ricky. Opo. Sabay na sagot ni na Ricky at Andrea at pagkatapos noon ay kumain na sila.
After noon ay makikita nga na magkasama sa terasa ng bahay ng mga Cervantes si Ricky at Andrea. Ang binata ay nakatayo habang si Andrea naman ay nakaupo sa isang tungga-tungga habang nakahawak sa kamay ng kanyang kasama. Manonood nga pala ako ng game bukas. Biglang wika ni Andrea na ikinaseryoso agad ni Ricky. Manonood ako, nagsabi na ako kay tita, sa kanya ako sasama. Baka naman kung ano mangyari sa'yo. Baka bigla kang tumalon at sumigaw. Bulalas agad ni Ricky. Si Andrea naman ay nagpakyut ng mukha sa binata. Ngumiti siya. Baka kayo natalo noong game 1 ay dahil wala ako. Isa pa, finals iyon. Gusto ko namang mapanood ka ng live bukas. Pero ang iniisip ko kasi ay ikaw. Alam mo namang siguro ang nangyari sa iyo noong nakaraan, hindi ba? Magbe-behave ako. Promise. Isa pa, kinausap din ako ni tita. At okay naman sa kanya. Sige na Ricky my loves. May pogi na BF. May handsomeness lovable Ricky Mendez. Wika ni Andrea na may kasama pang paglalambing na paghawak sa braso ni Ricky. Napatawa na napailing naman si Ricky sa pinagsasabi ni Andrea. Ang dami mong alam. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nasabi na nga lang ni Ricky na napatingin sa cute niyang GF. Talagang ginagawa nito ang lahat para lang pumayag siya. Pumayag ka na bebe Ricky. Magbe-behave naman ako. I just wanted na mapanood ka ng live. Isa pa, pandagdag boost din sa iyo iyon, hindi ba? May ngiti pang ang wika ni Andrea na hinahaplos ng daliri ang bisig ng binata. Kinikiliti niya ito at nang mapatawa si Ricky ay doon na rin siya natawa. Napabuntong hininga nga si Ricky at mukhang wala siyang magagawa, lalo pat pumayag naman ang kanyang nanay. Oo na, basta magbe-behave ka ha, para hindi rin ako madistract sa laro. Sure. Tumayo naman agad si Andrea at binigyan ng mainit na yakap at halik sa pisngi ang binata. Eksakto pa nga dumating sa may pinto si Sir Isaiah na ikinalunok na lang ni Ricky dahil parang ang talim ng tingin nito sa kanya. Si Andrea po, hindi po ako. Sigaw niya sa sarili dahil parang sumama ang pakiramdam niya dahil sa tatay ng kanyang girlfriend na nakayakap pa rin sa kanya. Sumapit na nga ang araw ng Sabado. At kagaya noong game 1 ay punong-puno na naman ang Calapan Coliseum. Marami na ngang nasa loob at nangingibabaw ang malakas na cheer ng mga taga-nauhan. Napatingin pa nga sila sa itaas dahil may nakaabang ng confetti kung sakaling tatapusin na ng exterminators ang finals sa labang ito. Game 2, Mansalay Black Knights 0 versus Nauhan Exterminators 1. Ang Nauhan na ba ang magkakampyon o makakahirit pa ng last at third game ang Mansalay team?